Mainit na issue sa papalapit ng halalan. Makakasama natin sa ating Yes or No segment. Live si Congresswoman Leni Robredo. Magandang gabi po, Congresswoman Robredo. Magandang gabi, Julius. Magandang gabi, Karen. Magandang gabi, Cez. Okay, unahin po natin ang pinakamainit na issue ngayon. Ano po ang inyong masasabi dito sa pagtanggi ni Mayor Duterte na isiwalat ang transaction history ng kanyang BPI account? Ako po sa akin kasi kaming mga lingkod bayan at yung mga nagnanais maging lingkod bayan, sa aking paniniwala, we owe it to the people na maging very transparent sa lahat. Para sana hindi na lang, para walang pagdududa. Hindi naman natin sinasabing may tinatago. Pero para walang pagdududa, mas mabuti siguro kaming mga kumakandidato pa lang, maging very transparent na sa lahat. Kaya kami ni Secretary Mar, nag-issue kami ng waiver agad nung nagkaroon ng controversy. Pero sa akin nga, dapat hindi na namin hinintay na nagkaroon pa ng controversy. Dapat sana yung pag-file pa lang namin ng aming certificates of candidacy, nagkaroon na ng waiver. Actually, matagal na namin itong plinano. Parang we never got around to doing it kasi nagkagulo-gulo na. Pero sa akin palagay, dapat i-require yun sa lahat na kumakandidato. Sino mo ba ang dapat paniwalaan sa isyong to? Si Senator Trillanes o si Mayor Duterte? Parang kasi wala naman ako sa posisyon para magsabi yun. Hindi naman, wala akong personal knowledge sa sinasabi ni Senator Trillanes. Hindi ko din alam kung tama yung depensa ni Mayor Duterte. Pero sana ano na lang, para walang pagdududa, kung ano yung dapat na ibukas sa publiko, ibukas na lang. Siguro bago ko baguhin ang topic, no, binanggit nyo kanina, lumalabas sa social media na meron kayong mga gastusin na mga mamahalin. Siguro ibunyag nyo na dito sa bandila, ano ba yung mga pinakamamahalin yung ari-arian? Meron ka daang libong mga kutsyon, ano ba, ilabas nyo na. 700,000 na bed ka. Yun ang lumalabas. Ano ba meron? Pero ridiculous naman yun. Parang lumabas sa isang post sa social media na parang wala daw akong karapatan na sabihin na iaangat ko yung mga nasa laylayan ng lipunan kasi ako daw nga napakagastos. Bumili daw ako ng 700,000 worth na kama. Yung una kong tanong, meron bang ganun kamahal na kama? Sunod, parang marami naman nakakita na nung tinitirhan namin, hindi nga namin pag-aari yung tinitirhan namin. Parang hindi naman yata nababagay yung 700,000 na So kama. siguro, sunod sa tanong ni Karen, ano yung mga luho ninyo? Makukonsider mong extravagance? Kami biyahe. Sa aming pamilya, sa gamit, wala. Sa sakyan, bahay, damit, wala yun sa amin. Yung sa amin talaga biyahe, pero meron kami travel fund. Yung nag-Ramon Magsaysay awardee, yung asawa ko, nung 2,000 yata yun. 2,000, meron siyang cash prize na $50,000. Nilagay namin yun sa time deposit. Tapos yung interest nun, hindi namin siya ginagalaw, yung interest nun, yun yung aming travel fund. Kaya kung magkano yung laman nung interest, yun yung biyahe pwede namin gawin. So kung yung biyahe namin ngayon medyo naging mahal, magtitiis kami sa mga susunod na biyahe. Yung SAL-NU ba na cash on hand, anong dineclare nyo? Ngayon, hindi ko sigurado, pero kasasabit ko lang kanina eh. Hindi ko sigurado kung ano yung eksakto. Siguro mga 8 million, if I'm not mistaken. Pero medyo bloated kasi yun ngayon kasi nung nagkandidato ako nag-file ako ng Certificate of Candidacy noong October, maraming mga nagdo-donate na pinapasok ko sa aking personal account. So, kailangan ko yung isiwalat. Okay. So you receive the campaign funds personally? Yung iba. Pero halos lahat, yung aking campaign team na pinapangunahan ni Senator Bam Aquino, sila talaga nagmamanage ng lahat.